there's a big window para meron kang magandang view. Comfortable, sturdy, and easy to fold and unfold. Weekend drive to outside Metro Manila, sa probinsya, or mag-outing. Siyempre, nagsisave ka rin for your own house, pero kailangan mo ng kotse at the same time. So, hindi masyadong mahal, hindi ka rin naman mukhang kawawa, hindi ka rin naman mukhang, di ba? Maganda, tingnan nyo naman ng interior. Hey guys, welcome back to our channel. And today nandito nga tayo sa Mitsubishi BGC. Para tingnan tong Mitsubishi Expander Cross Outdoor Edition. Last time nakita natin to dun sa 60th anniversary ng Mitsubishi Philippines. Nakapag-test drive tayo na mabilisan lang pero hindi natin talaga na-check yung mga features niya. And then back then it was just the regular Expander Cross. This time, Expander Cross Outdoor Edition. So, tingnan natin kung anong pinagkaiba nitong outdoor edition nila. And here, as you can see, meron silang mga kasamang outdoor gear. So, silipin natin yan and then later, magkakaroon tayo ng another test drive. This time, out in the real streets of BGC. Kasi last time, nandun lang tayo sa loob ng dun sa may expo. So, this time, mas magkakaroon tayo ng magandang evaluation and mapag-provide ako sa inyo ng mas magandang feedback kung ano talaga yung how is it to drive this Mitsubishi Expander Cross Outdoor Edition. Alright, so stay tuned, magda-drive test tayo. Pakita ko muna sa inyo features nito and anong meron sa loob at anong meron sa Outdoor Edition. Before we start, we would like to thank Ma'am Beth Valencia dito sa Mitsubishi BGC. Hello, I'm Beth Valencia, Sales Executive from Mitsubishi BGC. So kapag may inquiries po kayo, ilalagay ko dyan yung contact number ni Ma'am Valencia kung meron po kayo inquiries sa Mitsubishi Expander Cross or even yung very popular nilang Montero, meron ding Mirage. They have all the models here. Inquire lang po kayo sa kanya. For the price of 1,363,000 pesos, what makes the outdoor edition different from the regular Expander Cross? Here are 4 features that are exclusive to the outdoor edition. Rear tailgate spoiler extended version. Tailgate garnish. As you can see, there is a plastic cladding at the bottom of the tailgate above the rear bumper. And then the paint that looks gray sa malayo, but if you look closer, there's a shade of green and bronze. And then there's mud guards on all 4 wheels. And then finally, there's the rear bumper protector that really makes it look rugged and outdoorsy. Now, aside from those exclusive features, the outdoor edition also comes with 5 exclusive outdoor items from Ogawa, Japan. In the aspect of camping, para sa akin, pwede na siyang alternative ng awning. Hindi siya ganun kabilis but easy lang din i-deploy at madali lang din iligpit. So madali kang magkakaroon ng shade and then you can sit inside and then there's a big window para meron kang magandang view. Then you have 2 camping chairs that feel comfortable, sturdy, and easy to fold and unfold. Then a camping table that is made of aluminum. It feels solid and very portable. Being a camper myself, I can tell that these Ogawa products are of good quality. By the way, yung mesh table and yung camping chairs, meron silang individual carrying bags. Now, here's a quick demo of how they can be easily packed at the back of the Expander Cross. Okay, so aside from those exclusive features of the outdoor edition, the rest are the same as the regular Expander Cross. Yung Expander kasi ng Mitsubishi has 4 variants. There's the GLX, GLX Plus, GLS Expander Cross, and para bang pang 5th yung limited edition na outdoor edition. In terms of dimensions, they all have the same length and width. Nagkakaiba na lang sa height dahil sa ground clearance. The base model GLX has a height of
1,695mm. Yung sunod naman na variant, the GLX Plus and the GLS are taller by 50mm. And then the Cross and the Cross Outdoor Edition are taller by another 50mm. In my opinion, malaking improvement yung ginawa ng Mitsubishi to increase the ground clearance. Kasi it matches the seating capacity of 7 people. Kapag kargado kasi, dadapa yung suspension, prone sa gutter rash or damage. Nung unang lumabas ang mga Expander, Avanza, Veloz, yun agad ang reaction ko. Masyado ka ako mababa tapos 7-seater. For me, among the competition, malaking selling point yung high ground clearance na Expander Cross. Limited lang yung available units ng Outdoor Edition, kaya kung type nyo ang model na to, magpa-reserve na po kayo agad kay Ma'am Beth Valencia. Now, let's check the front design. Mukha na siyang mini Montero Sport, di ba? Matagal na rin tong dynamic shield concept pero gwapo pa rin. I think if later, maglabas din sila ng Black Series like the Montero Sport, it will look even better. LED DRLs, T-shaped LED headlights, and LED fog lights. Malakas ang headlight niya ha, honestly, nakakasilaw tuwing may nakakasalubong ako. Silipin naman natin ang engine. Powering the Mitsubishi Expander is a 1.5-liter inline 4 DOHC or double overhead cam, 16-valve with MIVEC. Mated with a 4-speed automatic transmission, hindi CVT 1.5 lang for this size of a car. Feeling mo underpowered? Stay tuned! Mamaya, meron tayong test drive. Another nice thing that I liked is the roof rail. So when you go camping and you need extra space, madali na lang mag-install ng roof rack. Wheel size naman is 205/55/17 with Bridgestone Ecopia tire. Nakagamit na ako ng Ecopia before sa dati kong Starex. Very comfortable. Silipin naman natin ang interior. Mapapansin nyo agad two-tone yung leather. Gray and bluish gray. Soft touch yung material, hindi tinipid ang interior. Mararamdaman mo talaga. Lumalaban sa mga Chinese cars na mura pero luxurious ang interior. Pagka-bluish nga eh. So this is blue and this is gray. Parang blue and gray. And medyo magkaiba yung texture. Yung blue medyo matigas ng konti kumpara sa gray. Softer to. But in general, malambot siya. Hindi ko sinasabing matigas to. Just in comparison between the two. Manual seat adjustment. Maganda yung leather. So, nag-continue yung combination niya ng gray and blue. Okay. This is blue, this is gray. So, nagmamatch yung bluish, medyo bluish gray, and then same here sa upuan. Bluish, and then gray. Maganda yung steering wheel niya. Kamukha nung sa Montero.
Ang ganda pala, sakto pala to no? Kasi habang nagka-camping ka, nakahiga ka rito, pwede mo pa rin palang gamitin tong cup holder. So, pwede kang habang sa gabi, nakahiga ka rito, nakatingin ka dun sa labas, tapos pwede mo dito ilagay yung beer mo. Or kung sa umaga naman, nagkakape ka, gusto mo dito ka nakaupo, dito mo ilagay yung kape mo. Diba? Okay, pagdating naman dito, how do we fold this? Oh, okay, so natatumble siya. Okay. Comfortable naman yung upuan sa third row, pero I think maximum na yung size ko na 5'6 ang height and then around 142 pounds ang weight. Kapag mas malaki sa akin, medyo masikip na. Nandito yung controls ng aircon sa likod, ano? Wala siyang controls doon sa harap, kaya kung ikaw yung driver at kailangan mong i-adjust, medyo mahirap abutin. Masarap tumambay dito sa bandang likod, upo-upo kayo kasama mo yung wife mo. So, pag nagka-camping kayo, and then, dyan sa baba, yung inupuan ko kanina, nabubuksan siya at meron siyang parang shoe rack. Parang mga 3 pairs of adult size shoes mukhang kasya dito or mga slippers. So, for my case, pa nagka-camping kami, puro putikan yung mga slippers or mga shoes namin bago umuwi. So, meron akong pwedeng paglagyan na hindi makakadumi sa ibang mga gamit. And then, yung spare tire nandito sa ilalim sa labas. Hey guys, so eto na nga, magda-drive test na nga tayo nitong Mitsubishi Expander GLS. Unfortunately, yung last time na nandito tayo para silipin yung Expander Cross Outdoor Edition, hindi available yung Outdoor Edition for test drive. Kaya bumalik ako at eto yung available nila. Anyway, exactly the same din lang naman yung suspension daw. Then kung napansin nyo yung video ko kanina, feeling parang pag tinignan mo parang mababa siya. It's because meron tong skirt. Una-una, ang lamig ng aircon. Hinaan natin ng konti. Okay. Kanina paglabas namin doon sa Mitsubishi BGC, paglabas pa lang namin doon, pagpaandar ko ng engine, tapos lumabas kami sa parking, ang una-una kong syempre, pag magdadrive ka ng kotse, ang unang-una mong mapapansin yung manibela, kasi yun ang unang-una mong gagalawin, di ba? Malambot. Ang lambot ng manibela. Nandun na ngayon ng kasi eto na yung panahon ng mga, etong panahon natin, eto na yung panahon ng mga EPAS or EPS. Kaya malapit na ma-phase out yung mga hydraulic power steering. Kaya ngayon parang pag tumingin ka ngayon ng kotse, yun na agad ang parang nagiging napapansin mo. Parang noon nung bagong labas yung power windows, 'di ba dati yung mga kabatch ko diyan, wag niyo i-deny yung mga edad nyo. 'Di ba tayo inabutan natin yung ginaganong-ganon. Nung naglabasan yung power steering, parang ayaw na natin ng pawis steering, 'di ba? Tsaka yung side mirror. Dati, minamano-mano pa natin ina-adjust. Tapos nung naglabasan na yung mga power mirror, yun na lang, parang yun ang nagiging standard pag titingnan ng kotse. So, eto ngayon, ang nakikita kong trend, napupunta na tayo sa
Yun na nga, electronic power steering. Kaya ngayon, pag tumitingin ka ng kotse, parang isa na yung sa unang-una mo tinitingnan, di ba? Kino-consider mo. Okay? So, nandito lang ulit tayo sa BGC. Dito lang tayo pwedeng mag-drive test. And I think enough na yung environment na to kasi ito namang sasakyan na to is really designed for, well, number one, for family. Parang all-around car, di ba? Because this is an MPV, multi-purpose vehicle. So kung isa kang daddy, isa kang family man or mommy, ang typical na dadaanan mo within the city, tapos occasional weekend drive to outside Metro Manila, sa probinsya, or mag-outing. Alright? So far, yung mga konting road imperfections, konting lubak-lubak, ayan, manhole, maganda naman ang pag-absorb ng suspension. Ayun. Okay naman. It feels solid. So, subukan natin umikot ulit dito na isa pang medyo mabilis. Ano? Responsive yung engine. Ang sarap talaga ng manibela. Okay, stop tayo dito. Tingnan natin kung anong speed ng steering wheel niya. Okay, so from isagad ko sa kaliwa. Okay, sagad sa kaliwa. And then 1, 2, 3, almost 3.5, kapareho nung sa Ford Everest ko. So sakto lang kasi kapag ganitong MPV, malalaking sasakyan, expected mo na maraming passenger kasi ano to, 7-seater to. Hindi ka talaga po pwedeng sa tingin ko lang sa tingin ko hindi ka pwedeng maglagay ng mabilis na steering tawag dito, steering response. Kasi mabigat to magsasakay ka ng 7 tapos magaganong-ganong ka, mag-racing mode ka, mukhang hindi po pwede, delikado. So, yun lang ang pagkakaintindi ko bakit ganun ang ano nila. Katulad ng Everest din, mabigat, malaki. Pero dun sa Civic na na-experience ko before, tapos dun sa Subaru ko na Crosstrek XV, yun, mabibilis ang steering wheel nun, 2.5 lang. Tama ba? Yeah, 2.5 lang yun. Kaya ang sarap din nun isingit-singit. Pero I don't think sa mga ganitong mabibigat, malalaking sasakyan, I don't think applicable yung ganong setting ng power steering. Okay, so papunta na tayo dun ulit sa direction ng dito tayo sa McKinley, papuntang Lawton. Well, di tayo abot ng Lawton, dito lang tayo sa may Venecia siguro iikot. Maganda. Komportable maganda yung tingin ko sa labas with this hindi ko na to in-adjust nagkataon siguro kahit ko yung previous na nag-drive nito, parehong saktong-sakto lang yung setting ng upuan, yung pagkaka-adjust. Komportable dito sa thigh ko, tapos headroom maluwag. Ayan, wow, ang ganda, nagulat ako, nakalimutan ko. Sinet ko pala yung auto hold. Pag auto hold, tatakbo ka lang din, di ba? Wala kang gagalawin. Nanibago lang sa auto hold kasi yung dalawa kong sasakyan pareho walang auto hold. Mano-mano. Inactivate ko kasi kanina, tapos ayun tumigil kami sa traffic light. Tapos pagbitaw ko ng preno, ba't di tumakbo? Ayan. So, ayun, as I was saying, masarap siya i-drive. Sa ganitong sitting position ko, kitang-kita ko sa harap. Parang wala akong masyadong nafe-feel na parang wala masyadong blind spot Alam mo yun yung pag bago mong hawak yung kotse, yung ganun ka ng ganun, tas ingat na ingat ka. Ito parang pagkaupo ko pa lang, wala na. Parang ayan lang, diretso drive. Kita ko na lahat. So side mirror malalaki. Yung height nito, yung level nito, sakto lang din. Kita ko. Hindi ka, alam mo yung feeling na lubog ka, na nakaganong ka, tapos pilit mo sumilip na ganon. So I think sakto lang talaga tong expander, yung pagkakagawa ng dimensions niya, yung mga sukat niya, mukhang sakto lang for an Asian size, for an average Asian. So ako 5'6" lang ako, so komportable na ako dito.
Ayan, ang ganda. Napansin ko yung ang laki ng malaki yung side mirror niya. Ang ganda ng nakikita ko from almost kita ko halos yung bubong and then below the door handles ng etong front tsaka ng likod. So, maganda, very safe. So, takbo tayo ng mabilis ng konti dito. Okay, biri tayo dito ha. Oh. Mabot siya 5,000 RPM bago nag-shift. 5,000. Okay, hindi ako nag-shift. Automatic yung computer nag-auto shift na siya pagdating ng 5,000 RPM. Yung engine noise, yung grunt, parang tama lang sa ganung RPM. Hindi ko na feel na nahirapan na siya or what. Yung noise, vibration and harshness, maganda rin. Hindi ko na feel na parang nagkarag-karag siya nung ang taas ng RPM. So, I think very, very, very comfortable. So, this car, yung purpose niya, it actually reminds me of my previous Mitsubishi Adventure. Di ba nung araw, kapanahonan ng Revo, ng Adventure, ng Crosswind, yun yung tatlong naglalaban-laban, di ba? Na parang, bago pa lumabas to sila yung mga AUV noon, di ba? Tapos, papalitan ng grupo, papapormahin mo, tapos gusto mo nang tawaging SUV, di ba? O, tanggapin mo yon, totoo yon. Pinapormahan mo yung AUV mo para sasabihin mo SUV. O, ngayon naman, ito naman, ang gusto naman ngayon, itong MPV. So parang yun lang ang nakikita kong naging transition. Malaking pagkakaiba in general kasi yung AUV may chassis yun parang PPV din yun. So iba ang comfort noon kumpara dito. Yun mas medyo matatagtag yun noon, yung Adventure, yung Revo, yung Crosswind, mas matagtag yun yung mga yun kumpara dito ngayon sa mga MPV. Kasi ito monocoque na to, hindi to chassis. I mean wala siyang chassis. And malaki, naalala ko pa kung gaano katagtag yung Adventure ko noon. But then again, yung versatility niya, so back then, family of 4 kami, malilit pa yung mga chikiting ko, malilit pa yung mga girls. Maganda pagka ganito kasi very versatile. Kung mag-office ako, it looks decent, madali i-park sa mga parking spaces sa mga opisina, Makati, Ortigas, BGC. Tapos, hindi ka naman din kapos sa tawag dito, sa space. So, sakto lang yung kung may 2-3 anak ka sa likod, and then yung third row, pag mag-weekend kayo, mag-outing, magka-camping, you have enough space para sa mga abubot nyo. Diba? Sa mga kung ano nung gusto nyong bitbitin, uwi na probinsya. Or, may option ka, dahil nga may third row seat, pwede mong bawasan yung luggage mo, tapos kung kasama si lolo at si lola, edi lipat yung mga bata sa likod, yung mga seniors natin na nandito sa second row. So very very versatile talaga, 'di ba? Naalala ko noon yung Adventure ko, nakantsawan ako ng office mate ko Parang sabi sa akin, namamasada ka ba? So at least ngayon ito mga MPV, walang ganon, 'di ba? Wala naman namamasada ng MPV ngayon, 'di ba? So, at least ito, family man ka, let's say, supervisor, mid-manager, tapos, syempre, nagsisave ka rin for your own house, pero kailangan mo ng kotse at the same time. So, hindi masyadong mahal, hindi ka rin naman mukhang kawawa, hindi ka rin naman mukhang, di ba? Maganda, tingnan nyo naman ng interior, di ba? So, maganda rin naman yung sa image mo, na feel mo rin naging successful ka sa career mo, nakabili ka na ng car, you are able to provide for your family, comfortable yung buhay nila. I think ang ganda na nitong ganitong option na may ganito kang car para wag ka muna dun sa mga more than 2 million na budget na 7-seater. Sayang naman yung pera, ipunin mo muna pambili ng bahay, di ba? So, yun lang yung point of view ko. But anyway, going back to the car itself, may auto hold, may electronic parking brake, ang lamig ng aircon, responsive yung engine,
Ewan ko, wala akong mahanap na maipipintas. Ayan. Maganda, ganda. Yung suspension, sakto lang, hindi siya floaty, hindi naman siya sobrang firm. So sakto lang. Na-imagine ko na, even sa long drive, comfortable to. Ayan, auto hold. Nice. Okay guys, so pabalik na kami ulit sa Mitsubishi Global City. And I think highly recommended. I think marami naman sa inyo ang alam na ang features nito. Dinagdagan ko lang with my own opinion kung medyo nagdadalawang isip pa kayong bibili ba kayo or hindi. Kasi nasabi kong alam nyo na kasi popular naman tong expander. Makikita mo sa kali ang daming tumatakbong expander. Pagka maraming tumatakbo sa kali ng isang model ng car, obviously maganda siya. And then maganda rin sa mga new buyers kasi kung may mga marami nang nauna, marami rin ang nagsusupport ng mga auto supply sa Banawe or sa Pasay. Marami na nagsusupport din ng mga piyesa. So hindi ka rin mahirapan. Ganun lang naman typically ako, ganun lang ang observation ko. Pag mayroon akong gustong bilhin na kotse, regardless kung anong brand yan, basta't nakita ko maraming tumatakbo sa kalye, ibig sabihin maraming nagkakagusto, maraming supplier yan. Kasi ang negosyante, yung mga auto supply, hindi naman yan mag-i-stock ng pyesa kung kakaunti ang bibili, di ba? So basic naman yon. So ayun. So thanks guys for watching. And I hope may napulot kayo dito. Alam ko marami na kayo napanood na review ng expander. I hope may naidagdag ako. And yeah, stay tuned. And thank you for supporting our channel. Thank you for watching. Drive safe. Bye.